Sa video natin ngayon, re-reviewin natin itong laptop cooler na very well regarded sa tech community, ang Lano V12. Titingnan natin kung gaano ba ito ka-effective sa pagkukul ng laptop under load. Makikita natin, this cooler has all plastic build with gamer-esque design. Sa harapan, merong touchscreen power button, LED screen at wheel para sa pag-adjust ng fan speed. Meron ding laptop holder para ma-prevent yung pag-slip through ng laptop. May foam din sa lalagyan ng laptop para matrap in yung air. Sa ilalim, meron tayong filter na replaceable at under ng filter ay yung fan that can go up to 2,800 RPM. Makikita din natin na meron siyang stands na adjustable up to 2 stages. Compared sa old cooler ko na deep cool UPAL na ginagamit ko pang elevate, mas mababa yung rise niya. At the right side, may 3 USB ports na nag-a-act as hub, Type-C para sa data transmission, meaning ito yung i-connect sa laptop, and yung barrel jack para ma-power yung cooler. Para ma-testing natin itong cooler, on the first part, we will test 300, 700, 1,400 at 2,800 RPMs respectively while elevated using furniture risers. Dahil medyo di siya ergonomic kasi mababa. Pero this might affect yung performance kaya nag-test din ako ng nasa first adjustment lang ng stand. Iko-compare natin siya sa naka-elevate lang with no running fans na deep cool UPAL. Makikita natin sa test na to kung what speed ba ng fan pwede makabenefit yung laptop. Sa next test naman natin with the same RPM settings kanina, i-run natin ng 10 minutes elevated using furniture risers compared again dun sa baseline natin at previous test. Makikita naman natin sa test na to clearly yung differences sa temperature natin sa mga speeds na to. Lahat ng test na to will use Wuthering Waves at 120 FPS medium settings. Yung room AC naman ay nakaset sa 25 degrees. This will be tested sa TUF A15 2023 na may 4050 at Ryzen 7 7735HS variant. Sa first test natin, makikita natin na walang difference sa elevated or non-elevated. Compared sa deep cool UPAL, makikita naman natin na at the lowest speed at 300 RPM, wala masyadong pinagkaiba. Pero pagdating ng 700 RPM pataas, nagkakaroon siya ng mataas na decrease in temperature. Sa second test naman natin, mas nakita natin na again, yung 300 RPM has no difference compared sa deep cool UPAL. In 700 RPM, on average, we can see an 8-degree drop sa temperature. With 1,400 and 2,800 RPM naman, on average, we can see 10 to 12 degree drop sa temperature. Yung kakaiba dito, in terms of temperature, walang pinagkaiba on average yung 1,400 o 2,800 RPM. They have the same effect based sa testing natin. Based from our test, nakita na yung elevation ng cooler ay hindi nakaka-apekto sa cooling ng laptop. And makakakita tayo ng temperature drop pagdating ng 700 RPM. Nalaman din natin na pag minax natin yung fans, based sa testing natin, the laptop doesn't benefit much. Same lang yung average temperature ng CPU cores at 1,400 to 2,800 RPM. Kaya the recommended speed pag ginagamit ng cooler would be 700 to 1,400. Of course, this might vary dahil yung ibang laptops, different yung design. Dumako naman tayo sa pros and cons. For pros, this product works effectively. Nakita naman natin sa test natin na talaga napababa niya yung temps natin under load. Another thing na maganda is meron siyang kasamang 3 USB ports at the right side. Kaya pwedeng magamit as a docking station itong cooler. For cons, yung height. Kahit sagad na yung stands, mababa pa rin para magamit ergonomically. In my case, gumamit ako ng furniture riser na nabili ko. I-link ko din to below sa description. Using this, naging acceptable kahit papano yung height closer dun sa UPAL na gamit ko. Malaki siya. In my case, halos nasakop niya yung buong table ko nung di ko pa nilalagyan ng furniture riser. Lastly, expensive. This cooler is not cheap. Even though ginamitan ko to ng voucher sa Shopee, I still bought this at 2,623. Although effective, may kamahalan pa din siya. Keep in mind na pagdating sa product na to, siguraduhin nyo na may air intake sa ilalim ng laptop nyo. Kung wala, this product might not work effectively or even not work at all. Kung gusto nyo i-check o bilhin tong product na to, may link ako dyan sa description kung saan ko binili at pwedeng bilhin. I would recommend na gumamit ng vouchers dahil may kamahalan talaga tong cooler na to. In my case, binili ko to sa Shopee at 2,623 pesos. Pero yung original price niya ay 3,579. Kaya before buying this, siguraduhin nyo na may voucher kayo and maybe maghintay din ng sale. So yun lang guys, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again next time.